tunay na dahilan ng pag-atake ng Hamas sa bansang Israel. Ano nga ba ang tunay na dahilan ng pag-atake ng Hamas sa bansang Israel? Sino-sino ba ang posibleng nasa likod nito? O nag-udyok at maaaring nagpondo nito? At ano ang malaking kinalaman nito sa usapin sa West Philippine Sea? Ayan din marahil ang katanungan nyo sa inyong mga sarili. Mga tanong na mahirap mapukaw ng isipan. Bibigyan natin ng profesional na kasagutan base sa mga pagsasaliksik, pagbabasa at pagkalkal sa aming mga internal na koneksyon sa mga kinatawan ng gobyerno, media at iba pa, upang ang tinatagong lihim ay ating babalatan, katotohanan ating huhubaran para bigyan kayo ng linaw at kasagutan. Dito lamang yan sa Mascaradong Komentarista ng Pinas TV. Aunawa lamang, ang mga larawan, video na nakapaloob rito ay inangkat sa mga iba't ibang pahayagan upang mas mabilis maunawaan ang ating talakayan at mga paliwanag. Kasagutan ay binase sa aming mga pagsasaliksik at tulong ng malawak na imahinasyon na maaaring kasagutan. Ang mga bibitawan naming paliwanag o kasagutan sa usaping ito ay walang konkretong ebidensya, ngunit may malaking posibilidad sa ganap na pangyayari sa kasalukuyan. Ano nga ba ang tunay na dahilan ng pag-atake ng Hamas sa bansang Israel? Kilalanin natin, sino ang Hamas? Ang Hamas ay isang Islamic Resistance Movement o IRM, isang Sunni Islamist o grupong Islam at militanteng grupo na kasalukuyang namamahala sa Gaza Strip ng teritoryong Palestinian. Ito ay naitatag taong 1987 sa pamumuno ng isang Ismail Haniyeh. Ang dahilan ng pag-atake ng Hamas sa Israel sa hindi malamang dahilan o hindi mapaliwanag na layunin ay ukol sa pagtatanggol sa mga karapatan ng bansang Palestine at kalayaang paghahayag ng sarili na minsan raw ay hindi pinanghimasukan ng bansang Israel. Dahil ito daw ay hindi nila teritoryo pahayag ng Israel netong una. Sa kabila nito, kung inyong pagninilayan, hindi ba tila napakababaw na dahilan ang pinalalabas ng Hamas para atakihin ang bansang Israel? Na para bang isang away bata na may nagsulsul lamang upang mag-alab ang puot at ngit-ngit? O dagli ang gumawa lamang ng isang dahilan upang makapanakit? Kung kayo naman mga kamaski, katanggap-tanggap ba ang dahilan na hayag ng Hamas na ito upang ikaw ay umatake ng isang bansa? Ano sa tingin ninyo? May kredibilidad ba o wala? At dahil nga sa hindi mapaliwanag na dahilan at kahina-hinalang galaw ng mga militanteng Hamas, hindi malalayo sa ating isipan na magtanong, sino-sino nga pa ang mga posibleng nasa likod o maaaring nag-udyok nito? Hindi natin makakaila na ang sigalot sa Israel at Hamas ay dekada ng daladala ng bawat alyansa. Sa maliit na gusot, apoy ay ratsadang magliliyab o mabilis sumiklab, na bagay na naglalaro at kumikisi sa aking isipan. Kilalanin natin ang bawat sumusunod. Bansang Israel
isa sa bansang kaanib ng United Nations na siya ding kabilang ang ating bansa at Amerika na may aktibong kasunduan na ipagtatanggol ang bawat isa. Ang Hamas, grupong nasasakop ng bansang Palestine, kung saan ay kaalyado ng mga komunistang bansa, organisasyon, gaya ng Syria, Lebanon, Iran, Russia, North Korea, China at iba pa. Ngayon, alam na natin ang mga organisasyon kung saan kabilang o kaanib ang magkabilang partido, bagay na umuukil sa kaisipan ng inyong lingkod. At sa likod ng aking isipan ay tanong, sino ba sa lahat sa ngayon ang may pinakamalaking motibo para magpasiklab nitong gulo? Sa pansariling adhikain at sinong may kakayahang gawin ito? Pakinggan maigi ang aking kuro-kuro. At may malaking koneksyon din ito sa usapin ng West Philippine Sea. Halina't pagtagpi-tagpiin natin ang mga kuro-kuro bagay na naaayon sa sitwasyon na yon. Gawin natin ang pag-aanalisa base sa gawing digmaang matematika. Ayon at gaya sa pag-iisip ng isang batikang pinunong pangdigmaan noong panahon na si Alexander the Great, kung paano niya pinain ng ibang hukbo para sakupin ng isang malaking alyansa nang walang kahirap-hirap. Kaya simulan natin ang matematikang digmaang plano na may posibilidad. Israel, isang bansang banal na mabilis pagsimulan ng gulo gamit ang isang dagang armado nakaanib sa UN na mabilis makakuha ng atensyon ng Amerika sapagkat ito ang bansa na higit pinakamalaking pondong pangmilitar ang binibigay ng Amerika kada taon na hindi bababa sa 3.3 bilyong dolyar. Palestine Hamas, militanteng grupong bayolente at bayaran. Importante sa kanila basta ang negosasyon ay mula sa respetado nitong bansang Muslim. China, bansa sa ngayon na may pinakamalaking layunin ng pananakop na kabilang sa alyansang komunista. Iran, bansang kaalyado ng komunista, isang bansa na kilalang malapit na kaalyado ng China at Palestine. Amerika, isa sa kinikilalang malakas na bansa at punong protektor ng mga bansang kaalyado ng United Nations. West Philippine Sea, pinakamalaking lugar ngayon na sinasakop ng China. Ano-ano ang mga koneksyon ng bawat isa sa gulo na nangyayari sa Israel at koneksyon din ito sa usapin ng West Philippine Sea. Yan ang ating ihimay-mayin at babaybayin mula't simula. Kaya makinig ng maigi ang bawat isa at ating babaybayin. China, bansang may malaking pagnanasa at malaking pagnanais maangkin ang kabuuan ng West Philippine Sea. Isang malaking bansa na may katayahang magpondo sa isang gera. At ang Iran, bansang kasapi ng China sa alyansang komunista na nagsisilbing tulay at negosyador sa mga militanteng grupo sa Hamas, sa bayan ng Palestine at sanay gumawa ng mga pampasabog at missile na homemade at mura. Kung popondohan, nagkakahalaga lamang ng $300 ang bawat isa na kahit magpakawala pa ito ng 20,000 missile, maghahalaga lamang ito ng $6 na milyong na siya ding ginamit ngayon at sa kasalukuyan sa pag-atake sa Israel. Israel,
ang bansang tinarget upang mabilis makakuha ng atensyon sa mga kasapi nito. Kilala din sa armas na pamprotektang internal na pinopondohan ng Amerika taon-taon, ang Iron Dome, na ang bawat bala ay katumbas ng $100,000 na siyang dahilan ng biglang pag-utang nito sa Amerika ng $3.5 billion pangtustos sa gera, na siyang pumukaw sa atensyon ng Amerika upang tumulong. Dahil ang pagbagsak ng ekonomiya ng Israel ay may malaking implikasyon nito sa Amerika. Sa unang araw ng pagdepensa ng Israel sa tinatayang 5,000 misail galing sa Hamas, tinatayang 5,000 na misail din ng Iron Dome ang pinakawalan nito. Naiulat na halos 90% tagumpay ang pagproteksyon ng Iron Dome sa bansa ng Israel. Kung ganon, sa unang araw pa lang ng pagdepensa sa kanilang bansa, halos nagtapon na agad ang bansang Israel ng halos $500 milyong kumpara sa 6 na milyong pinakawalan ng Hamas. Puwera pa dito ang iba't ibang gastusin sa armamentong pandigma. Dahil sa pagtulong ng Amerika ngayon sa gulo, hindi na maiiwasan ang pagtutulungan ng magkabilahang alyadong bansa gaya ng Syria, Lebanon, Iran na sumasali na din para sa panig ng Hamas. Ang Russia nagbabadya na ding pumasok. Eh bakit ang China nananahimik? Hindi ba't ang China ay isang malaking bansang kaalyado ng mga bansang komunista nito? Bakit kaya nananahimik ang bansang China? Sa ating pagpapatuloy, kung ang gulo sa Israel ay magpapatuloy at mag-aalab pa na lumaki, at pag ito ay humantong na sa isang malaking gulo sa gitnang silangan ng mundo, mapipilitan ng bansang Amerika na gamitin ang mga kasunduan sa United Nations para sa mga alyansa nito, na magpadala din ng mga sandatahang lakas at hukbo para sa United Nations, at dyan mag-uumpisa ang lihim na plano ng China sa aking palagay. Sapagkat mga bansa sa Asia ang siyang mga pangunahing kukunan ng responde ng Amerika, gaya ng Pilipinas, Japan, South Korea, Taiwan, Vietnam at iba pa. Dahil sa mga pangyayari na ito, kung magaganap, halos hihina ang mga internasyonal na pangdepensa ng mga nasabing bansa dahil sa mga limitasyon nito sa kagipitan at kawal na siya namang sasamantalahin ng bansang China ang kahinahang ito upang makugkob ang kabuuhang layunin nitong pang-teritoryo sa West Philippine Sea. At alam nito ng Amerika, kaya sila ay nang himasok agad sa gulo sa Israel upang tapusin ang agaran at hindi na lumaki pa. Isa sa patunay na alam ng Amerika ang hakbang na ito sa pamamagitan ng lantarang babala sa bansang Iran. Babalang kahit sino ay hindi mo gugustuhin, na nagsasaad na wag makikilam ang bansang Iran sa gulo sa Israel, o kaya man pag naalaman ng Amerika na sila ay may kinalaman sa gulo na nangyari sa Israel, siguradong maniningil ang Amerika pabalik sa mga bansang may kinalaman sa pagsiklab ng gulong ito sa gitnang silangan. Yan ang mga bagay-bagay at mga koneksyon sa aking isipan na nais kong ihayag at ibahagi. Hindi ba parang may koneksyon nito o may basihan sa mga pangyayaring ito, bagamat wala pang ebidensya ang inyong lingkod? Pero ito ay base lamang sa aking analisa at kuro-kuro.
Ano sa palagay niyo mga kamaski sa usaping ito? May kabuluhan o wala ang ating paksa at kuro-kuro? Kayo na lang magkomento at pag-usapan natin. Malayang-malaya kayo sa pagkomento ng inyong mga palagay sa malayang diskusyon. Subaybayan muli ang mga susunod pa nating mga video na tumatalakay sa nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Dito sa Maskaradong Komentarista ng Pinas TV.